Ang titulo ng pelikula ay Squid Game Season 3. Simulan na natin. Pagkatapos ng season 2, lahat ay nag-isip-isip kung naisip ni Gelun na si Inho ang frontman. At sa huli ay nalaman namin na ang sagot sa tanong na iyon ay isang matunog na hindi. Nang malapit nang matapos ang ika-4 na episode 222, sinubukan ng frontman na gawing deal si Guon para sa ikabubuti ng sanggol ni Johnny. Tinanggal ang kanyang maskara at isiwalat ang katotohanan. Sa galit, muntik nang mapatay ni Dun si Inho tulad ng pagpatay niya kay Tio noong tagu-taguan. Ngunit hindi niya magawa. Nanghihina rin siya kapag sinubukan siya ni Inho na patayin ang iba pang mga finalist. Na iniisip si Kung Seba, na maaalala mo ay ang ikatlong finalist sa season 1, na nagsasabi sa kanya na huwag yumuko sa antas ni Inho. Mula sa puntong ito ay isang labanan sa pagitan ni Gelun at ng iba patungkol sa sanggol ni Junhee na ginawang bagong manlalaro. 222 sa lugar ng kanyang ina pagkatapos ng sakripisyo ni Junhee sa panahon ng jump rope. Si Mongji, ang ama ng sanggol, ay nakaligtas din. Ngunit sa kalaunan ay pinatunayan na siya ang pinaka-cold-blooded sa lahat ng mga kalahok. Makikita sa huling yugto ang aming mga survivors na nagpupumilit na maging huling natitirang buhay. Nagsasabuatan kung paano pinakamahusay na patayin si Guon at 222 para makuha nila ang pera para sa kanilang sarili. Mahuhulaan, ang kanilang alyansa ay bumagsak habang si Mong Lei ay pumipihit upang protektahan ang sanggol kapag naging malinaw na hindi siya isusuko ni Guon. Sa huli, parehong nahulog sina Mongji at Gelun mula sa podyum kasama si Mong Lei na namamatay kapag napunit ang mga jacket. Hindi siya nailigtas ni Gelun. Sa background, naging mas malinaw na ang pilosopiya ng frontman tungkol sa pagiging basura ng mga tao para sa patuloy na pagpili na makilahok sa mga laro ay nahuhulog kapag nahaharap sa inosenteng sanggol na, hindi katulad ng iba, ay hindi piniling naroroon. Ngunit tulad ng nasabi na namin, hindi napigilan ni Guon ang kanyang sarili na patayin ang iba sa kanilang pagtulog bago ang huling laro. Kahit na lahat sila ay napahamak pa rin. Ang huling trahedya ay na si Gelun ay nagbuwis din ng kanyang sariling buhay matapos bumaling sa kamera at tiyakin sa mga manonood ang kanyang sariling sangkatauhan na iniwang 222 ang nanalo na may bilyon-bilyong juan. Ngunit walang sinuman sa mundo, walang iba maliban sa frontman. Samantala, sa wakas ay narating na ni Hang Junho ang isla. Habang si Kung Noel ay nagbalik matapos iligtas ang buhay ni Jong-suk, ang ama ng babaeng may malubhang sakit na nakilala niya sa season 2 habang nagtatrabaho sa theme park. Nailigtas si Jong-suk ng bangka pagkatapos nilang malaman. Out na si Captain Pass ay nasa payron ng laro at hindi mapagkakatiwalaan. Habang si Noel ay nakikipag-touch to sa opisyal upang burahin ang lahat ng bakas ng Young-suk para hindi siya mapahamak ng mga organizer ng laro. Halos kitilin din niya ang sarili niyang buhay. Ngunit sa huling sandali ay nakarinig siya ng 222 umiiyak sa arena at nakatakas. Ngayon, ang frontman ay naglagay ng mga pampasabog at sila ay handa ng sumabog sa loob ng 30 minuto. Nakapasok si Junho sa loob ng pasilidad. Ngunit hindi nakakuha ng mga sagot o pagsasara mula kay Inho dahil kinuha niya ang 222. Ayaw ni Juno na ipagsapalaran na saktan ang sanggol, kaya lumayo si Inho. Wala na rin makita ang mga Ang buong isla ay sumasabog habang si Gelun ay nakahandusay sa sahig. At nakakakuha kami ng 6 na buwang paglaktaw sa oras. Nakalabas na si Woosak mula sa bilangguan, kasama si Junho, na nagsabing misteryosong nawala ang lahat ng iniinatang pera ni Gelun sa kanyang motel. Binisita ni Noel si Jeong sa theme park at muling nakilala ang kanyang anak, na mabuti na lang at nasa daan patungo sa paggaling. At pagkatapos ay nakuha niya ang tawag na hinihintay niya, ang kanyang anak na babae, na kinailangan niyang iwan ng bitayin ang kanyang asawa at kailangan niyang tumakas sa North Korea, ay maaaring buhay at nakatira sa China. Kasabay ng pag-alis ni Noel, nakuha namin ang resolusyon ng isa pang lumang punto ng plot. Dumating ang ina ni Kung Bak, sa wakas ay muling nakasama ni Chol. Ang kapatid na si Sebak ay napakadesperadong protektahan matapos ding makatakas sa North Korea. Ngunit ano ang nangyari sa taong nasa harapan? As he explains to Gun earlier, there's no point killing him dahil kahit wala na siya, tuloy lang ang gamers. Nagsimula sila ng matagal bago niya napanalunan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, nalaman namin na siya ay buhay at naglakbay hanggang sa Los Angeles kung saan niya matatagpuan ang nawalay na anak na babae ni Gelun. Si Gaong, iginiit niya na ayaw na niyang makipag-usap sa kanyang ama, para lamang ibunyag ni Inho na namatay na si Gelun at dinadala niya ang kanyang mga personal na gamit. Ibinigay niya sa kanya ang madugong tracksuit ni Gillion na medyo kakaiba. Ngunit isang bank card din na may natitira pang kayamanan ni Goon. Kaya, ligtas nating ipagpalagay na alam ng frontman kung saan nakatira si Gelun sa buong oras na ito at kinuha ang pera para ihatid ito kay Gaong. At sa wakas, paano naman ang 222? Kahit na ang sanggol ay nananatiling walang pangalan.
Pagkatapos ng paglaptaw ng oras, si Junhal ay bumalik sa bahay upang mahanap ang 222 na ligtas na nakabalot sa kanyang apartment kasama ang isa pang bank card. Ang isang ito ay naglalaman ng kanyang mga panalo mula sa mga laro. Tila si Junho na ngayon ang magiging tagapag-alaga niya dahil parehong namatay sina Mongji at Junhee. Ngunit pabalik sa Rai, mayroong isang panghuling eksena na nagpapataas ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Habang nagmamaneho sa kanyang SUV, huminto ang nasa harapang lalaki, bumaba sa bintana, at nakita ang isang lalaking naglalaro ng pato kasama ang isang misteryosong babae. Ang babaeng iyon ay tumalikod at ipinahayag na siya ay walang iba kundi si Kate Blanchett sa isang cameo role. Sige, tayo ulit. Sa gusto mo. Nagtama ang mga mata nila ni Inho at malungkot siyang umiwas ng tingin habang patuloy itong naglalaro. Ito ay hindi sinasabi na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit pareho, siya ay tila nadidismaya sa mga laro at sa pagpili ni Gelun na mamatay kaysa saktan ang sanggol at kunin ang pera. Dahil kay Gelun, ang bawat taong piniling sumali sa mga larong iyon ay namatay na walang kabuluhan. At ang tanging taong hindi pumili nito, ang tanging taong hindi basura sa lohika ng frontman ang nanalo. Marahil naisip ni Guon na hindi na siya karapat-dapat na mabuhay pa pagkatapos ng ginawa niya kay Deho. Na ang kabiguan ay ipinanganak sa takot kaysa sa mali siya. Dahil ang ilang mga komento sa lahat ng paraan pabalik sa season 1 kahit na noong una kaming ipinakilala sa mga Ang mga tao ay namamatay upang malaman kung ang mga laro ay talagang umiiral sa ibang mga bansa. Ang mga laro, kahanga-hanga ang edisyong ito. Tama, ang paligsahan sa Korea ay ang pinakamahusay. Salamat po. Ang hitsura ni Kate Blanchett ay nagpapatunay na ginagawa nila kahit sa Amerika, ang pinakamayamang bansa sa mundo. At kung isa sa alang-alang ang iba pang mga na nakatakas. Ang pahayag ng frontman na ang mga laro ay magpapatuloy kahit na ano paman ay tila ganap na totoo. Malamang na mayroon silang sapat na pera upang muling itayo sa South Korea sa isa sa maraming iba pang walang laman na isla na hinanap ni Junho. Ngunit sa mga huling salita ni Gelun, ang mga tao ay tumutunog sa ating mga tainga. Ano sa tingin mo? Ang mga tao ba ay likas na mabuti at sulit na iligtas gaya ng paniniwala ni Gelun? O sila ba ay likas na makasarili at malupit tulad ng iniisip ng frontman? Ang salungatan na ito ang sentro ng Squid Game, at sa huli kailangan mong gumawa ng sarili mong desisyon tungkol sa kung ano ang mga tao at hindi. Nabigo siyang ihinto ang mga laro, ngunit mali ba siyang sumubok? Mali ba siya na mamatay para sa kanyang pinaniniwalaan at bigyan 222 ng mas mabuting buhay? At gagamitin ba ng Netflix ang kapangyarihan nito sa Squid Game para gumawa ng mga international spin-off dahil ito na Netflix at hindi ang creator na si Hwang Dong-wook na kumokontrol sa mga karapatan? Ano pa hinihintay mo? 456. Tapusin mo na lang. Naiintindihan ko, ang ilang mga paalam ay tumatagal ng oras. Oras lang ang magsasabi. Ngunit ang Squid Game, The Challenge ay na-renew para sa Season 2 sa kabila ng lahat ng kontrobersya sa paligid nito.